Hindi mo ipapasok yung ganong ka-risky na joke eh, not unless paid. And kung mapapatunayan na paid yun, na paid insertion, yung ganong klaseng joke ni Vice Ganda, I think it's even worse. 'Di ba? Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga eh, kumbaga bad taste sa part ni Vice Ganda na parang ano ka ba, napaka-insensitive mo. But this one is political. This one is legitimizing what was done to PRRD. I think si Vice Ganda dapat maligpit na rin talaga eh, malagay na talaga sa tama niyang lalagyan eh. Hindi magandang ehemplo sa lahat. Ito yung performance niya. Ang tawag dito, tasteless yung joke, no? Concert po sa Pilipinas yan. Sa Pilipinas ba to? Hindi sa abroad yon, sa Araneta yan kagabi. Okay. Sa Araneta pala siya. Araneta siya. Ayun. So, ang tawag dito, parang, maintindihan mo naman kasi yung mga, yung mga artista na nagpaparody, ganyan-ganyan. But the situation of PRRD involves a lot of issues on legality, like respecting human rights, ganon, respecting the constitutional rights of PRRD, yung mga ganun bang etos. Jessica Soho level yung joke ni Kabayo, basura. I think it's worse pa nga eh. Kasi, well, oo, to certain extent, kasi ito parang mas worse nga to kasi may may angulo pa to ng hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. 'Di ba, Vice? Hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. Pero yung nangyari kay PRRD, alam nating lahat na may something na hindi tama doon. So, to make a joke about it, you are normalizing yung ginawang ganun kay PRRD. 'Di ba? It's worse than ako I feel it's worse than the Jessica Soho joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho na joke, kumbaga parang pwede mo lang yun kumbaga parang syempre hindi natin i-discount yung feeling ni Jessica Soho, pero at the end of the day, if Jessica Soho would not take offense dun sa joke ni Vice Ganda, alam mo yun, walang magiging issue eh. But of course, syempre, si Jessica Soho took offense dun sa fat joke nga na yun, ganon. So, kaya talagang parang mali talaga si Vice Ganda doon. Talaga yun. But for this one, yung snide is legitimizing the injustices eh. 'Di ba, in our society, ganyan na para bagang hindi ang tawag dito, okay lang mang kidnap, 'di ba, okay lang mang kidnap, okay lang ganon. And I think si Vice Ganda dapat maligpit na rin talaga eh, malagay na talaga sa tama niyang lalagyan eh. Hindi magandang ehemplo sa lahat. Can't wait maging presidente si VP Sara. Walang pinagkaiba si Vice sa ibang kritiko na vlogger. Mannerism ni Miss Joey pagkagat sa cheek. Gawin din natin joke yung nanay niya. Ewan ko lang kung hindi yan ngumaw-ngaw. Totoo. Yes, bastos na bastos. Pag panahon natin gumante, please remember, no mercy. Sabi ni Ate Che. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganon. Bastos lang level ni Vice. Sabi ni Choi Yunson. I think so too. I think yung ganon, hindi mo ipapasok yung ganong ka-risky na joke eh. Not unless paid. And
kung mapapatunayan na paid yun, na paid insertion, yung ganong klaseng joke ni Vice Ganda, I think it's even worse. 'Di ba? Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga eh, kumbaga bad taste sa part ni Vice Ganda na parang ano ka ba, napaka-insensitive mo. But this one is political. This one is legitimizing what was done to PRRD. This one is enabling a system of corruption in the Philippines. So alam mo yun, I feel na ano to eh, mas worse to do sa Jessica Soho level na joke eh. 'Di ba? And the Jessica Soho level na joke na ginawa ni Vice Ganda was really disgusting already. Napaka-disgusting na yon. Tapos ito, I think it's no few notch higher than that. More batos, more insensitive, ganyan. And alam mo, it makes sense no kung sakali na parang paid siya to insert that joke dun sa concert niya. I felt na oo. Possible na ganun eh. Kasi merong political end eh. May political goal na illegitimize yung ginawa kay PRRD because that's the that's how you legitimize issues eh, na they make fun of it, gawin nyo na lang joke, tapos madidesensitize na yung mga tao dun sa injustice na nangyari, 'di ba? Ayun. Ma'am, nag-rest back na lang yan sila, Vice Ganda, dahil employed siya ng ABS-CBN na napasara sa panahon ni Digong. Palaos na kasi si Vice, kaya sakay ng topic, sabi ni Shelala. Tingin ko rin yan eh, kasi alam naman nila na kapag ginalit nila yung DDS, they're going to be talked about. So, alam mo yun, yung magkakaroon kasi sila ng clout eh, whether positive or negative, basta nakanti nila yung mga Duterte supporter, yung mga Dutertista, magre-react at magre-react. So they are really trying to parang provoke us para mag-react tayo ng mag-react sa mga ginagawa nila. And it is a clout for on their part na pag-uusapan, sisikat, ganyan. Bago ako magalit sa joke ni Vice, titingnan ko muna sarili ko kung wala ba ako nabanggit na masama sa iba, lalo na sa presidente, sabi ni Shakey's Ann. I guess, that's fair, no? Na kung wala ka ba nasabing ibang ganyan-ganyan, etc., ganun. For example, hindi mo ba dinaot si Pinoy, hindi mo ba dinaot si ganyan-ganyan. But, the thing is, pagka ikaw kasi normal na tao ka, tapos bad trip ka sa presidente, nasabi ka hindi maganda, kahit sabihin na natin na insensitive or what, ganun. Hindi kasi tayo parehas ni Vice eh, dahil si Vice has bigger platform, therefore, Vice should be more responsible. 'Di ba? Mas maingat siya dapat sa sinasabi niya. Ganon. Yes, out of the blue kay Vice, bayad yan para pag-usapan siya. Sabi ni Eloida Samaniego. May darating din para sa kanya, wag sana sa pamilya niya. No joke din sila kay BBM, yung pagkangiwi-ngiwi ni BBM, pero si MC ang gumawa. Why would Regine allow that? Kay Vice ba yung concert or kay Regine? Sabi ni Mario Bautista. No idea. Teka, i-check nga natin ang very quick. Check natin ha. Ayan, wait. Vice Ganda. Super, silang dalawa, Super Divas yung pangalan ng concert. Super Diva. August 8 and 9. Ayan. So, dalawa sila ni, Regine Velasquez and Vice Ganda. Ayun. Pag di nakasuhan yan, gagayahin yan ng iba, parang maging normal na lang nagawain ng mga pinklawan, sabi ni Mudrang OFW. Tingin ko parang hindi na siguro yan darating dun sa kasuhan-kasuhan eh. Kasi I don't think papatal naman, kasi ang magkakaso dyan, if ever, ang aggrieved party dyan would be the family of PRRD. So, I don't think darating tayo dun sa puntong magkakasuhan or
offensive lang talaga yung ginawa ni Vice. And I think if we want to put Vice Ganda in his proper place, ang ano doon, masasaktan doon si Vice kapag kunwari binoykot siya ng mga DDS, ganun. Parang after this, usually pagka may concert na ganito, nag-world tour to eh. Yung meron pa siyang mga event sa ibang bansa. Ganon. Ayun. So yeah, oo. Ako medyo sa part ni Regine dapat may say rin siya dyan eh. Kasi stage nila yun eh. Shared stage nila. He needs to feel the financial accountability for his statement, sabi ni Octavia. Correct. And kung matatandaan ninyo, dati, meron din siya mga negative comments sa may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai, tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Ganon. Dapat reaction natin is boycott his makeup line and products. Correct. Ang dun sa page ni... Teka ha. Eto. Ang is... Ito yung mga products niya eh, mga endorsement niya. Sante Bar Game Zone, CDO Fantastic Tocino, Lux Skin Beauty Talks, Shopee, Liana Oral Sunblock. Tapos brand endorse, own brand niya, Vice Cosmetics, Vice Comedy Club, which is a comedy bar, Vice Co Blockbuster. Wala rin pala siyang masyadong wala rin pala siyang masyadong endorsement. Vice Co Blockbusters Volleyball Team. Ayun. Konti lang rin pala. Yung CDO Fantastic Tocino, ayan, masakit yan. Tsaka yung Vice Cosmetics. Ayun. Di ba matanda na rin yan si Vice? Insensitive masyado. I think mga mga mid-40s or papunta ng 50s, ganun. Dapat may kalagyan ng mga ganyan. Ginagawa ng mga yan kasi sobra walang respeto. Oo. Tingnan natin if may comment ang mga Kanorian tungkol sa issue na to. Diyos ko. Kidnapping is a joke to him, sabi ni Light. Yun nga eh. Kaya nga sabi ko, hi Doc Alisa, hello. Kaya nga sabi ko, itong itong ginawa nito ni Vice is worse than the Jessica Soho joke. Kasi, ito ine-enable niya yung injustice eh. Yung kay yung kay Jessica Soho, bad taste talaga niya. Parang ba naman yan? Sobrang yung kumbaga you offended someone in the worst way possible. Itong dito kay ginawa niya dito sa joke niya yung limited for DTS only, ganyan. Tapos may aside from the insensitivity, of course, hindi naman basta-basta na-o-offend ang mga Duterte, 'di ba? Hindi naman basta-basta na-o-offend ang mga Duterte. But the action basically tries to normalize kung ano yung mga ginawa kay PRRD na hindi okay lang 'yan, ganyan. O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating eh, 'di ba? Ang pangit. Isa rin yan si Regine Pink. Oo nga eh. Guest lang yata si Vice. Hindi, Super Divas yung title ng concert nila eh. Share sila ng stage. Share sila ng stage talaga.
Even if ang excuse is scripted, they should have the decency to correct it. Sabi ni Ethan Production Studio. Oo. Ay, switch ka na sa showbiz, sabi ni Political Mama. Political yung content. Ano ba? Artista lang si Vice, pero yung ginawa niya is very political. Marami din naman ng bastos na sa presidente, ganun din si President natin. Ang pinagkaiba ni Vice, artista kasi siya at sikat siya. Di tulad natin, nasa laylayan lang. Pwede naman magpatawa ng hindi na kailangan gumamit ng tao. Respect begets respect. Umanda na lang si Vice kung bastusin din yan. What was his comment ba? Parang minamak niya kasi minamak niya si PRRD na nasa Hague. And ano natin, teka. I-play natin uli yung video. Ayun. So parang yung, 'di ba yung parang jet, yung parang popular na audio, 'di ba? Yung Jetstar, jet to Holiday, yon yung Jet to Holiday, ganun. Bottom line yan, up until now, hindi sila makamove on, lalo na si Vice, sa hapdi ng pagkakasara nila na si PRRD ang tumitig at nagpalabas ng kababuyan ng ABS-CBN. Hello, Sara ako, 2028. Di na sila natuto sa joke ni Vong and Kim. Deserve. Ganda pa naman sana ng Vice Cosmetics. Shucks, di na ako bibili talaga. Ayun. Kasi ganito lang ang tawag dito, ganito lang yung situation. Si Vice Ganda is profiting from a lot of Duterte supporters. Kasi tawag dito, bibili ng products niya yung mga Duterte supporters So, ngayon, kung si Vice, babastusin niya yung market, parang Procter & Gamble lang yan. 'Di ba? Na parang, tangina ninyo, pinagkakitaan yung mga Duterte supporters, pagkatapos the least thing that you can do is irespeto yung mga Duterte supporters by being by being fair on issues like this. Hindi nyo naman kayo may kailangan kampihan Wala naman nagsasabing mga Duterte supporter na, "Uy, Vice, kampihan mo kami." Kasi alam naman namin na anti-Duterte ke. 'Di ba? Pero yung fact na pinagkakakitaan ninyo naman yung mga Duterte supporters, pagkatapos babastos-bastusin nyo lang rin yung mga Duterte supporters, might as well, iparamdam na lang rin natin sa kanya yung economic impact niyan. Kahit wala yan si Vice sa TV, bilyonaryo na yan. Kaya yung mga gusto magkaso sa kanya, ginawa niya patapon na lang yun. Malabo makasuhan yan siya. Samantala noon, kilig na kilig sa video message sa kanya ni PRRD nung birthday niya. McDonald endorser po siya, tama. Parang hindi na yata. Ayun. Ma'am Joey, napanood mo na ba yung Rappler about sa mga DDS supporters? Ano doon? Yung nasa Senate kami? Yes, wala po ako sa bahay. Nakapark po ako at meron po akong susunduin. He doesn't see it kasi as kidnapping, Joey. In their minds, PRRD deserves what happened. Sa mata nila, hustisya ang nangyari. Yeah, probably yun yung and that is sad, and that is likely the situation na hindi kasi nga nila nakikita na injustice yun. So, kumbaga parang, or at least what they want to project is that hindi nga yun ayun ang gusto nila i-project na hindi nga yan hindi yan
Hindi yun injustice, normal yun, ganyan. Yun yung gusto nilang i-promote. But, let's say ganun yung situation na hindi nila nakikita. Again, part of your market are Duterte supporters. 'Di ba? Part ng market nila is the part ng market nila ay mga Duterte supporters. The least thing that you can do is to respect the Duterte supporters. Kaya nga ako yung sa Procter and Gamble kasi ang ano ng iba doon, hindi, ang tawag dito, kawawa naman, wag niyo i-boycott kasi ang maaapektuhan yan yung mga employees, ganyan. Parang yung asshole dun mga employees yung nagmata-mata rin sa mga Duterte dun sa Procter and Gamble. Mga employees din yun We really have to assert na parang pinagkakakitaan nyo kami. 'Di ba? When you sell your products, part of the buyers ay kami. 'Di ba? So, the least thing that you can, hindi naman namin sinasabi na kampihan nyo kami. Hindi naman namin sinasabi na dapat patronizing kayo sa amin. Hindi naman namin sinasabi, 'di ba? Wala namang ganoon na wala namang ganoon na eksenahan. Ang sinasabi lang is that huwag nyo kami bastusin, 'di ba? Takay na ninyo. Ayan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.